I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. Shoutout sa inyo guys, meron tayong very good news for everybody. Nakikita nyo yan no? Kapon po ito guys no, nahuli lang ang upload natin. But syempre, still pa din na i-upload natin para ma-inform ang mamamayang Pilipino, ang Pangulo. Talagang marami siyang magagandang idea at pinapatupad tulad nito. Ceremonial turnover of the Korea Partnership for Innovation of Agricultural Korea Greenhouses and Post-Harvest Facilities. O diba guys, maganda ito. So basahin po rin natin no, bago nyo panoorin yung kanyang statement, no? Ay kanyang talumpati. Ito basahin natin guys. So yan no, maganda ito. Ay maganda ito mga kababayan, sa totoo lang ano, para sa mga matatag na produksyon ng pagkain. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binubuo na ng pamahalaan ang community at university-based seed production facilities sa bansa. Ay maganda ito guys. Sabi ko sa inyo si Pangulong Marcos talaga. Ang dami talaga niyang magagandang idea, no? Talagang pinag-aralan niya talaga kasi naman, no? Sa ceremonial turnover ng Korean Partnership for Innovation of the Agriculture Greenhouse and Post-Harvest Facilities, Halukban, Quezon. Ibinahagi rin ni PBBM na aprobado na ang Free Trade Agreement, which is ang FTA, sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Binibigyang daan ng FTA ang ating tropical fruits gaya ng saging at pinya na makakapasok sa Korean market. Saan kayo makakita ng ganyan? Ganyan si Pangulong Marcos Jr. Talagang naghahanap talaga siya mga kababayan na kung saan yung magandang mga pamaraan para naman maka-export tayo ng mga saging, mga prutas dito sa Pilipinas. Naku guys, in fairness yung durian natin nakakapag-export tayo, no? May mga malalaking guava na takos yung mga saging na doon sa lugar ko nagtatanim talaga ng saging itong mga mayayaman doon. Ay ang tawag doon Stanfield ko ang lalaki kasi, ang haba yung mga saging guys, yung pag-export talaga doon sa General Santos, no? So maganda ito mga kababayan. Ito po yung matatawag mo na ang isang leader talagang gumagawa ng paraan, naghahanap talaga ng magandang pagkakitaan ng Pilipinas. O di ba guys, hindi lang siyempre ang mamamayang Pilipino, no? Kung malaki pa naman ang iyong kalupaan, tapos ganito na makakapasok sa Korean market ang ating mga produkto ng mga prutas, di ba? So maganda ito guys, yung kanyang mga idea, no? Ito wala sa mga ibang mga nagdaang mga pangulo. Walang alam kasi yung mga iba kundi ano lang no? Nandoon lang sa Malacanang, nakaupo lang. Tapos pag may bagyo, nasa loob lang kulambo. Yung bang tipong parang ang tamad ng dating, kaya walang asenso palpak ang mga ibang pamumuno nila. Si Pangulong Marcos Jr., 2.5 years pa lang, pero guys, nakikita nyo naman yung galaw niya na kung paano naman niya na hanapan ng paraan, no? Para naman ang mga produkto natin dito sa Pilipinas, hindi, kumbaga i-introduce mo sa ibang bansa, no? Pang world class, kaya nga talagang hindi mo matawaran din ang kanyang pakikipagkaibigan sa mga matataas na leader ng bansa sa bawat bansa sa buong mundo, no? So maganda ito. Titingnan natin yung mga highlights, ayan, isa na yan. Ito, ayan, maganda to guys, ayan, Kopya Pilot Village. Ay wow, social. Ayan, alam nyo, hindi hadlang ang kahirapan guys. Isasabi ng mga ibang mga kapwa natin Pilipino na talagang nagrereklamo mahirap daw ang buhay, mataas ang bilihin. Wala tayong magagawa mga kababayan Ang buhay natin, dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, mahirap at mayaman. Pero pag mahirap ka, hindi hadlang po yun
ang pinakamaganda dito diskarte lang. Diskarte lang sa buhay. Kasi kung tamad-tamad, nakaupo ka lang sa bahay, walang mangyayari mga kababayan. Sa totoo lang, huwag ka magsasayang ng oras. Kailangan hanapin mo kung saan banda ka makaangat kahit papano, no? Ay mga nagrereklamo, yung mga DDS lang naman eh. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagay nyo? Maganda ito, no? Kahit ikaw nga, kahit sa bahay mo, sa likuran ng bahay mo, pwede ka magtanim kung ano-ano halimbawa, malawak yung parang pwede mong gardenin sa likod ng bahay mo. Taniman mo ng talong, subukan mo. Madaming talong na itatanim mo na ilang puno yan. Tapos alagaan mo. Pwede mo guys na ibenta sa palengke pag oras ng anihan. O di ba? Ganun lang kasimple, mga kamatis. Ay sus, diskarte lang talaga sa buhay ang kailangan ng bawat isa. Hindi yung puro reklamo, kuda-kuda, di ba? So yun guys, panoorin nyo itong yung speech ng ating mahal na Pangulo. See you again on my next upload video guys. Okay? Ito na. In our ceremony today, the turnover of the Korea Partnership for Innovation of Agriculture Greenhouses and Post-Harvest Facilities, we open a new chapter in our agricultural sector. One rooted in partnership, driven by innovation and aimed at achieving food security for our nation. Against this backdrop, these greenhouses and post-harvest facilities that are turned over to us today hold more meaning. These facilities help our small communities improve their capacity to export their products. Through continuous collaboration, soon they will be part of the regional value chain. We celebrate this success as a testament to the enduring relations between the Philippines and the Republic of Korea. To the COPIA Philippines Center, your unwavering dedication has uplifted our agriculture sector. Your work reflects the principles of Sewol Undong 1, diligence, self-help, cooperation, values that resonate deeply with the Filipino spirit. Today, 20 greenhouses have been established across pilot villages here in Lukban, Quezon, Lukban, Quezon, in Siniloan, Laguna, and Saragossa in Nueva Ecija. These greenhouses are hubs of fresh vegetable and, very importantly, seedling production, complemented by 3 post-harvest facilities, advanced machineries, all designed to reduce the burden of our farmers and increase profitability. In Lukban alone, 9 greenhouses, a seedling nursery, a post-harvest facility now are here. Modern tools to boost the potential of more than 2,000 farmers, technicians, and their families and their communities. What sets this initiative apart is the emphasis on community empowerment. On the part of this government, the administration reaffirms its commitment to expanding the COPIA pilot village model to reach more rural communities across the nation. Together with this effort, we are developing our capacity for local seed production to sustain our agricultural sector's needs. With the leadership of the DA and the DILG and the CHED, ang ating mga state university, our colleges, we are working towards developing community and university-based seed production facilities. Let us move forward together, strengthened by the spirit of bayanihan and inspired by the virtues of Sewol Undong to build a bagong Pilipinas, a nation where every farmer prospers, every harvest brings hope, and every Filipino takes pride in our hard-earned progress. O, di ba guys, ang ganda? See? Yan si Pangulong Marcos Jr. Malalim talaga ang kaalaman nito. Ha?
Economic kasi ang kurso nito guys eh. Political economics yata. Correct me if I'm wrong, no? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Bye and babus. God bless Philippines. Kaya tayo mga Pilipino, yung mga nasa bahay, naku, kaya rin tayo magtanim dyan, mga kamatis, talong, lahat-lahat, no? Sa gilid ng bahay pag mayroong mga space, no? So, thank you for watching mga Beshwa. Babus. God bless Philippines.